I hope nga mag-take note good mo no kay one day unya mora po ninyong kabilin nga mabilin ninyo sa inyong mga anakan o mga kaapuhan. O kamo mga dalaga karon o pag tipid gyud mo pagsulat gyud mo kay one day unya na mo mga anak, labinag niyong anak pulo ka buok, taon ninyo na pag-train na naigibilin nga mga pagtulunan nga inyo haon niyang ipaambit ngadto nila. O, ako litaw pa ko at that time, o karon ako na napaambit sa akong mga anak, napaambit pud sa inyo ha. So I hope nga dili ninyo sayangon kay kani manggong gibilin nga pagtulunan ni grandma kanang mo ni siya ang gitawag nato og kanang rightly dividing the word of truth ba. Kanang mo bitaw gyud kanang gikinahanglan nimo sa imong pagtubo. Dili ka yakaw ba nga ang pagtubo nimo kanang di ba kung wala kay guidelines, wala kay outline, so ang imong pagtudlo sa imong igsuon kanang dili order ba. Mukutlo ka diri kulungan, mukutlo ko diri nya. Wala kay guidelines, isud kayo ang pagpatubo niya sa kahibalo. So kani, kahibalo pa man ni siya no, knowledge pa niya. Uban ani applied na. So sa ko ang kabahin kani, almost applied na siya. Sa inyo ha, kamulo pa. Sa mga batan-og dalaga, knowledge pa. Kanang napas na yung utok, no? So, lisod ra ba napas sa tong utok kay tungod sa kadaghan nga atong ibutang sa tong huna-huna, mawala ra pud na siya. Pero whereas og ang tuan na to sa imong utok, nisulod na sa imong kasing-kasing, nahimo na siyang kaalam, di na siya malimtan. Kay part naman na sa imong kinabuhi. Okay. So, mo ni discipleship no. So, ingon the terms of discipleship. Unsa man ang terms? Another word sa terms is condition ba? Ano bitong unsay mga conditionis sa imong pagka-tinunan. Okay. So, unang-una gyud, in other words sa ako man gipangitaan og kining terms and conditions murag dugol-dugol ra sila. So, minitag terms meaning other words terms is condition. O another word po sa condition is covenant. No? Kanang imuhang covenant ba? Kanang agreement ninyo. No? Agreement sa pagkatinunan. So, unang-una yun, kinahanglan na yun kay supreme love. Okay. Supreme love for Yeshua. Okay. So, unsa man yung supreme? Mahingit tag supreme, highest or greatest. Kanang ang pinaka dako or pinakanimo nga gugma dili para sa imuhang crush or sa imong mamagpapa or to someone you love kundi ngadto gyud kang Yeshua. Mao gyud na siya terms nga kinahanglan supreme love for Yeshua. So si Yeshua ngano naka-fulfill man siya, ngano nakahuman man siya sa trabaho o sa buluhaton or sa grace niya. Tungod kay supreme love ang gihatag sa iyang father. No? O pinaka the best na gyud nga gugma iya yung gi-offer sa iyang father. Same po na sa tua, ingon nga tinun-an tang rabo ni Yeshua, kinahanglan naa gyud tay pinakadako or highest greatest love for Yeshua. Okay, pakibasa sa Matthew 10:37-39. Siya nga nagahigugma sa amahan o sa inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. O siya nga nagahigugma sa anak nga lalaki o babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. O siya nga wala nagapasan sa iya ang cross o nagasunod kanako, dili takos kanako. Siya nga nagakaplag sa iyang kinabuhi, mawad-an niini. Apan siya nga nagawala sa iyang kinabuhi tungod og alang kanako, makakaplag niini. Okay. So ang gipunto diri, he who loves father or mother more than me. So wala nagpasabot nga kung mahigugma ta kang Abaylohim or kang Rabon ni Yeshua, di na po nato igugma atong mga magpapa. Naagya po kay gugma sa imong mga magpapa or sa mga igsuon, pero dili gyud mo labaw kang Rabon ni Yeshua. Diba na may kanta, do naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Diba? Naman na? Oh. So kung naaawang galitay gihigugma, pinakalabaw gyud to si Rabon ni Yeshua. Number 1 gyud si Rabon ni Yeshua. Then sunod dayon, imuha ng mama, papa. Dili pwede nga mama, papa, dayon si Rabon ni Yeshua, ikatulo, ikaupat, ikapulo. Dili na pwede. Ha? Otherwise, kung labaw ang gugma sa imong mama, papa, kung may mama, papa nga, dong, undang na diha dong, kay kanang imong gisunod-sunod nga Yeshua dong, ay, kulto na dong. Aw. Tungod kay dili man build up ang imong gugma kang Rabon ni Yeshua, pwede gyud kang matras.
Pero og ang gugma nimo kang Rabonia siya pinakalabaw, bisan pag kinsay mo diktar nimo, di yung ka mo atras. Kapag ikuanan ko sa mga baby diha ha. Oh, mahilom lang ka jud. Okay, so kinahanglan nga supreme gyud. Oh, pinaka imo man kuni atong sandata, no? Imo ning weapon. Na di gyud ka mapildi, maka-overcome gyud ka till the end kung ang imong gugma for Yeshua 100% yun. O mo ginatong timan-an. Okay. So naamo na no, Mark 10:29-30. Ibasa kay Mark 10:29. Og si Yeshua mitubag og miingon, sapagat tinuod ako nagaingon nganha kaninyo. Walay tawo nga mibiya og balay og mga igsoong lalaki og mga igsoong babae o amahan o inahan o asawa o kabataan o kayutaan tungod og alang kanako og sa maayong balita. Apan siya makadawat og isa ka gatos kapilo karon niining panahona mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae o mga inahan og kabataan og kayutaan uban sa mga paglutos og sa kalibutan nga umaabot kinabuhing dayon. Okay. At sa 12:30 kay ito mo tong isla very with all your heart. So kining Mark 10 is more of gyapon no, para gyapon din sa Mateo. O makita nimo nga more gyapon gibalik no nga kinahanglan og tinuod ka na higugma gyud kang Rabonia Yeshua, biyaan gyud nimo imuhang panimalay, igsoong babae, igsoong lalaki, amahan, inahan, bisan kay asawa or anak or yuta tungod lang sa kaniya og sa ebanghelyo. Pero ihang saad, ha? Na ay restoration. Mo man guni ang dili gyud matuohan sa tanan nga tinuod ba gyud na-restore ni Rabonia Yeshua? Tinuod ba gyud niyang ibalik? O mo nang gitawag nga that's faith. Makatuo ba ka sa ihang gipamulong? Nagingon siya, di ba? Who shall not receive 100-fold now in this time? Ato pa, sa laptop pagkapag-istorya, kung imo nang biyaan, makadawat na kaunya. Dubli-dublihon pa niya. And in the age to come, eternal life. Mo nang gingon din sa 31, but many who are first will be last and the last first. Kung sa nga nung gisumpay man na siya. Kaya ang punto sa niinanig soon, ang unang gitawag mo to gitawag nato sa tong level diri 1 and 2 to siya. Believer lang to siya. Sa diya ang usa ka believer, gi-required na siya nga ubiya na sa tanan. Na kay di man siya makabiya. Tuod na una kang nakabig. Pero here comes karon ang ulahi nga nakabig. No, nakatuon siya sa 1 and 2. Tapos bisan siyang pagka-believer, gusto pa man gid siyang mo-follow. So, bisag ulahi iyang calling pero kay nakasunod man siya sa pagbiya sa tanan mo nan nauna po siya. Bisag ulahi ang iyang pagkatinawag, pero nauna siya. Here comes karon na naay sayo nga gitawag, pero di man mo obey sa pagbiya, naulahi. O mo ni karon ang stage ni siya nga lisod kayo ibiya sa usa ka magtotoo. Okay, kung magtotoo, tuo lang siya. Di siya gusto nga, biyaan ako akong mama, akong papa, biyaan ako akong trabaho, biyaan ako akong asawa. Unsa naman unsa naman akong himuon? Mo lagi na oy pagtuo. Pero naa kay pagtuo nga sadang mo-obey lang gyud kaani nga mando tungod kay higugma ka kang Rabonia Yeshua ay naa po siya premyo unya nimo. So muna ako sa akong kabahin. Sige na lang kung ani. Sa kuan pa na siya, tanong lang diha. Ati man na lang. Time will come, mubungaran na siya. Mubungaran imuhang pagbiya, mubungaran imuhang gugma diha kang Rabonia Yeshua. Okay. So muna ha, timan na to ha, supreme love for Yeshua. Kung ado naman tayo gihigugma, di nato kalimtan si Rabonia Yeshua gyud pinakalabaw. Bisag atong asawa, ha? Tinanggal labaw gyud si Rabonia Yeshua. Okay. Ikaduha nga kondisyonis. Sa pagkatinon-an is deny self completely. So, grabe no? Kanang lunod patay gyud ni, ha? I tell you, kini ang pagkatinon ng Rabonia Yeshua, lunod patay ni siya kay dili unggo ni siya basta-basta ang ha? Kung sa kuan pa ni hala, wala na gyud ko, wala na tanan, wala na ko'y trabaho, wala na ko ani unsa ko ko. Wala na kay ambisyon, wala na tanan. Ang wita nang sa kuha pagtikang gyud ako sa pagpangalagad sa Elohim, deny gyud ako tanan. No? Puna siya no? Sako ng panahon. Sa inyo ha? Uban sa inyo ha diri, ug di na siguro sa COVID, di gyud mo padpad diri. Di ba? Pero tungod kay na may COVID niya, nasulod naman mo diri, so ato na lang mong pun-acknowledge aron nga sa dihang nasulod na mo dinhi, oy makapadayon mo nga
uy, salamat yun sa Elohim no nga. O, dili pa tong COVID, dili gyud ko kauwi aning mando ah. So here comes karon naa naman mo, pasalamat mo nga nakauwi ng aning pulunga. Oh. Nga ang Elohim gyud nag-cause nga matinokmod gyud mo sa kadaugan. Kana ko padayon mo. Okay. So muna ha, sige na matagbalik-balik ani no, deny self completely. O dito man ato maning nakita dito sa kuan sa the making of spiritual man katong spiritual man, di ba? Katong breaking. O ato naman ning gikuan, i-discuss naman ni forsake all that hinders in serving Elohim. So munang tanan nga mobabag sa imong pagpangalagad sa Elohim ay biyahe gyud na siya. Oh. Sa kuha o ang akong pamilya, akong igsoon, akong studies or mo'y magsigig sul-sul na ako nga di ko makapadayon, abiyahan ko to, bahala na. Kung sa kuan pa, na mahala na gyud ko, no? Kining level sa discipleship, kanang total trusting na gini kang Rabon Yeshua, walang-wala na gyud ko. Mawitan di ba nakita ni na sa passage ni man si Pedro nga, di ba Raboni gibiyaan na namo ang tanan unsa po may naa mo o na sa John 6 ato na yung labyan. Ha, nag-serve naman mini amo ang gibiyaan ang tanan unsa pa may among kulang. Oh. O muna no inana na siya. So dili ka mahimo gid niyang tinun-an kung dili gyud ka ka-deny. So mabasa na ato naman nabasa no kini nga mga pulong muna na siya. Okay, katulo is take up stake. So ubang version is cross daily. So pasabot naagi kay lang tusod, naagi kay burden. Di ba ang unsa man ang cross kang Rabon Yeshua, di ba mo na ang burden sa kalibutan, mo na ang sala nga iyang gipasan. Siyempre po na nato, ha? Pagsunod nato kang Rabon Yeshua, gapasan gyud ka sa imuhang sala, sa imuhang kaluyahon. Dili lang sa imuhang sala o kaluyahan imuhang gidala pa pud nimo ang kaluyahan sa imong pamilya. Umitan na akong gingon sa inyo ha. Kita nga nagsunod kang Rabon Yeshua, kita nagantos, pero ang atong pamilya ayahay. Oh, kaya nga naman, mediator man gyud ta, mediator ta atubangan sa ilang bali. Kita mo ay representative sa panalangin sa atong pamilya. Na karon og wala na representative sa imong pamilya diha kang Rabon Yeshua, mo tong luoy kay sila. Ha? Ang ilang kinabuhi sugamak gyud kaayo sa kalisdanan. Walay paglao miserably. Pero here comes karon nga ikaw nga nag-antos ka sa imong kaugalingon og para nila, nakita nimo nga na sa imong pag-antos pero naa sa ila ang panalangin. No, inana na siya. Kaya nga naman, unang-una, gikaluy anta sa Elohim, gikaluyan imong pamilya, kay walang-wala mo sa physical. So, sa dihang nagpadayon ka, gi-bless ka niya spiritually. Ang imong pong pamilya, gi-bless po niya materially. Kaya wala man tumusod kang Rabon Yeshua, alang i-bless niya ka ng spiritually. So, ikaw nga nagsunod kang Rabon Yeshua, i-bless ka niya spiritually, para tuon ka niya spiritually. So, ang imong pong pamilya, para tuon po niya materially. Na here comes karon kay wa makakagwan ta sa imong gipasan. Imo hamang gibuhian kapoy ning cross ha. Ha? Bihaanan nimo ang pagpasan sa imong cross. So, sa lahat nga pagkaistorya gibalibaran nimo imuhang kadato para sa espirituhanon o gibalibaran nimo nga ang Elohim magpanalangin sa imuhang pamilya. Ha? So, mo bitaw nang ingon niya diri sa Luke 9:23 pakibasa. O siya miingon ngadto kanilang tanan. Kung si bisan kinsang tao ang musunod kanako, itugot kaniya nga mudumili sa iyang kaugalingon ug mupas-an sa iyang cross, matag adlaw ug musunod kanako. Oh. So, kani wala nato makita unsay mystery. Kung kabalo lang ta sa mystery day ani, nga sa diyang mupas-an ka sa cross para di ay na sa imuhang kaayuhan o para sa kaayuhan sa imong pamilya, nan kung nakita nimo na nga pagsabot, nasabtan na nimo nga mystery, imo padayon gid ka. Pero wala gyud ka kasabot, mo bitaw nang ignorance of the law, ha? Excuses no one or ingon sa Hosea 4:6 nga may people perish because of lack of knowledge. So mo makapapahawa nimo. So pagkasayang kayo ba, mako sayangan gyud kay mo bitaw nang ingon sa pulo nga ang Elohim no kanang subo gyud kay ihang kalag ni atong atras. Kay nga naman ang purpose gyud sa Elohim kanato nga iya gitang padagayaon spiritually sa first. Then sa atong mga kapamilya, material ang ihang tuyo panalangin. Na karon kini atas man ka kay wa gyud ka kasabot sa imong gisunod. Pagkano gyud kay. Luoy nga wala gyud makakuha ba. Okay. No, Luke 6:40 pakibasa. Ang tinunan dili labaw sa iyang magtutudlo apan ang matag usa nga hingpit mahisama sa iyang magtutudlo. Okay, di ba? Since kasi Rabon Yeshua ni agi magid aning pagpasan sa cross, kita kun mo agi punta. So, kuan na siya kanang
ug sa kwan pa package na mo. So di ka karabo ni Yeshua. Natural, napasan siya sa cross o sa stake, pasan po ka. Okay, another pagpasa nani is kanin sa 1 Corinthians 9:27. Muna nila, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I preach to others, I myself be disqualified. So pasabot ay ikso dili ran ta sige wali lang ta o wala gyud makita ang denial sa kinabuhi, wala gyud makita ang pagpasan sa pagantos, wala gyud makita ang pagpasan sa cross. Oh, dili na tinuod nga tinun-an. Ang tinuod na tinun-an naagyod sa mga alantoson. Oh, yun ang pasensya lang yun ta. Ha? Kamu karon nga naana mo ani nga level, so magka ipit-ipit na gyud. No? So mga gindan to na dito perils of discipleship. Na dinha. Oh. Okay, so then ikaupat nga terms is constant willingness to follow Yeshua. Unsa man constant? Ha? Dili atras abante. Continuous gyud, bahalag lisod, bahalag hinay. Oh, kaning mga ulit tao, di ba? O kining mga young men o young women, ang strength sa Elohim, mao gyud inyong glory ang strength. Di ba? Kung wala mo'y constant or wala mo'y temperance or tawag nato kining self-control, bisan pag usa mo kakusgan dali ra mo maluya. Pero kaning mga idaran na nga niagi na og kanang temperance, kanang pagpugong sa kaugalingon, bisan nag-minus ng iyang strength, pero continuous nga naman, kabalo siya mo balance sa iyang kusog. Pero sa mga ulitaw, mga young men, ay kusgan tuod ka, pero tataod, luya na pod. Pagkahuman, ibuk adlaw ka tarwo, pagkaugma, flat na. Nga naman, walay balancing sa kusog. Or another word pa na, dili constant ang imuhang pag-amping sa imuhang kusog. So kinahanglan na abi siya yung wisdom. So mo po ni sa terms of discipleship kinahanglan kay constant willingness. Constant willing ha, dili pinugos, dili constant nga compliance nga sige na lang oy mga lagi ko kin unsaon naamang ko diri sa kampo. Unsaon ikaw na pud akong attention no dili na. Ha? Willing gyud ka, constant willingness. Okay, gibasa ko. Oh, mato kong gingay na John 6:68-69. Mo na niya ka Pedro. Ug unya si Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, sa kang kinsa kami mutadto, ikaw ang may mga pulong sa kinabuhing dayon. Ug kami nagtuo ug nakasiguro nga ikaw mao ang kanang Misaya, ang anak sa buhi nga Elohim. Okay. Actually, ang story ani sa John 6:6, no? Ingon diya. Daghan ang namiya from that time many of his disciples went back and walked with him no more. So daghan ang nangatras nga mga kinun-an ni Rabon Yeshua. Unya, niingon dayon si Rabon Yeshua sa 12 na ginabilin. And Yeshua said to the 12, "Do you also want to go away?" O gingnan niya, "Kaw mo kay daghan na may nanguli, daghan na may namiya karon, o kamong 12, ha? Buot pa pud mo nga mo uban nila or dili na mo padayon?" Na unsa may ingon ni Pedro? Yun Peter. And Simon Peter answered him, "Adonai, O Lord, to whom shall we go? Asa man pa may padulong?" Ingon din siya, "You have the words of eternal life." Kabalo man nga naa sa imo ang pulong sa kinabuhi. Bright po ni si Pedro, no? Then ingon siya, "Also we have come to believe and know that you are the Messiah, the Son of the living Elohim." Maayo ang iyang confession nga nakakaton gid siya nga kung asa pa may padulong nga kabalo man nga naagit sa imo ang kinabuhing dayon niya. Ikaw man gid ang Mesiyas, ang anak sa buhing Elohim. Di basta-basta pagtuo mo ning si Pedro, dako-dako kunig pahat sa gingharian mo nang gihatag sa iya ang yabi. Okay. So sa ato pa, no? Constant ba ang atong willingness? Ako na lang i-explain ng ubang verse no, kay taas-taas man ni siya. Sa 2 Timothy 4:6, si Paul diri nalitapos na siya. Ready na siya, ready to depart na siya. Pasabot di ay nganong muli ay naman siya kay constant ang iyang pagpalok kang Rabon Yeshua gikan sa pagsugod hangtod sa paghuman. Dani mo na Philippians 1:21, "For me to live is Yeshua and to die is gain." Ato pa mo unay atong goal gikan sa tong pagsugod hangtod sa paghuman ug hangtod sa tong kamatay. Mo nay termino ha, mo nay terms sa discipleship. Walay atrasay. No looking back. Sakuan pa na, no retreat, no surrender. Determinado gyud ta. Mo gani ako, salamat na lang gyud sa Elohim nga ay hapit na gyud akong time. Ha? Hapit na gyud akong departure time. Gamay na lang gipaabot ka mahuman. Uli na gyud ko. Okay, so mo na no? So mo na atong goal. Gikan sa pagsunod
hangtod sa pagtapos. Okay, ikalima is continue in the word and remain steadfast in the faith. So kinahanglan magpabilin gid mo sa pulong. Unsa may pamaagi sa pagpabilin. Kanang ang pulong ba, control ka sa pulong, nagkinabuhi ka sa pulong, ang pulong mo imong gabayan, ang pulong mo imong kinabuhi. So may giingon nga continue in the word. Pasabot ba nga dili gyud ni mawala ning pulong sa imuha. Kanunay kang namalandong, kanunay nimong gisusi, kanunay nimong gi-check og nakaubi na bagyud ko, natuman na bagyud nako ni ako na bagyud ning nakinabuhi. Oh. Gikan karon naghandag-hanam mo gyud mo pulong hibaw ano, from time to time i-check ninyo ang mga pagtulunan. Ug asa na gyud ninyo na kinabuhi. So yun na siya. Okay. So continue in the word and remain steadfast in the faith. Ang sabi ning steadfast. Steadfast gali ka ng lig-on nga mainiton diha sa pagtuo. Oh, wala gyud luya-luya bisag pagsulay padayon gihapon. Bisag grabe na imuhang nagkasirko balintong ng imong pangbati, nagkasirko balintong ng sitwasyon, wa gyud ka mawala sa imong pagtuo, wa gyud ka ma-discourage, padayon gihapon ka. So mo na ang mga kinayahan sa disciple. No? O mulabang gyud sa mga pagsulay. Note, started in the spirit and in the spirit. So kung nagsugod ta sa Ruach HaKodesh o sa Espiritu, nga paglakaw sa Espiritu, humanon po nato sa Espiritu. Diling uban nga, kung ilo, dasig kistanan, katapusan, wala na, nagkinabuhi na uyon sa iyahang pagkaunod nun. No? Wala na magpadayon sa Ebanghelyo, wala na magwali, wala na, lain na. So kung nagsugod ka sa preacher, mahumanggi ka pagka-preacher. Kung nahumang ka, nagsugod ka pagka-teacher, mahumanggi ka pagka-teacher. Kung nagtukod ka ni, humanon gini magtukod. Ana gini patakaran. No? So walay diversion, walay kaluya, padayon. Okay, mo na imong diri, parahan ni Rabon Yeshua. Example lang, sa John 4:34, di ba? Kung lang nang ikuan. Imong diha nga my food is to do the will of the one who sent me and to finish his work. Sa ato pa, humanon gid niya ang trabaho. Ang pagkaon niya mo na gyud ang buluhaton. No? Mo na one day on niya kanang ato mga buluhaton, kanang dili ka, di ba? Klaro kay noon sa iyahang kanang comparison ba nga, siya my food. Sa ato pa ang trabaho, pagkaon ng Rabon Yeshua, o di siya makatrabaho, sama ra nga wa siya kakaon. For example karon, og di mo makapamahaw, di ba luya mo? Si Rabon Yeshua, og di siya katrabaho sa buluhaton sa aman, maluya siya. Na mora ba gyud na siya kanang sign of maturity. No, ako gina sa kuha karon ako na gyud nakita wa nga dili naman ko kabiya ani pag Bible study, dili mo ko kabiya sa gibilin nga trabaho. Kay pagkaon na nimo. Kung dili ka katuman sa buluhaton, sama ra nga wa ka kapamahawa ka kapaniuto, wa ka kapanihapon. So kung wa ka kahimo sa buluhaton sa Elohim, luya ka. So mo po na siya. So mo na inya ang inyong kinayahan sa usa ka servant, no? Ang kamatyan sa usa ka servant sa dili na siya mohimo sa trabaho. Patay na siya. Kaya pagkaon man niya. So, muna yung dira, no? Okay. Ato na lang yung ikuan sa 1 Corinthians 15:58, nagdasig di ba nga inunda, brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the works of Elohim, knowing that our labor is not in vain. Sa ato pa, may tekang tagan sa Bisaya nga magmadagayaon sa buhat sa Elohim. Muna, no? Imbaluan, kahago, di makawang, muna siya diri, no? 2 Timothy 2, ingon diha, dili continuous gyapon ang pagpaambit sa pulong. As a good soldier of Rabon Yeshua, continue ta 2 Timothy 2, no? Padayon gyud ang pagpaambit sa pulong, continuous gyud siya. Okay, pakibasa sa John 15:7, gyapon remain in me, my word remain in you. Ako na lang na-explain kita sa magbasahon. So familiarity na lang sa verse. So mo ni ipasabot din nga continue in the word and remain steadfast in the faith. So ikalima na ha. Then ikaunom is fervent love for the brethren. So mo bitaw kung gingon sa inyo what kind of love inyong nasabtan? Now kay siguro sige raman nag-ibadlog, sige raman siya ipulpito, wa gyud nay gugmang igsuona. Unsa day gusto niyo nga gugma? Di ba ingon si Rabon Yeshua, to whom I love I chasten, or to whom I love I discipline. Sa ato pa ang gugma gali igsuon, ang tinuod tang gihigugma ni Rabon Yeshua, naa siya ay discipline. Unsa man ang discipline? Pasabot o gidiscipline ka to adito undiscipline ka. Ato na ni lakbit gamay. Undiscipline means lack of self-control or self-will. So pasabot kung tinuod kang gihigumang Rabon Yeshua, iyahatang disiplinahon kay self-willed naman kayo, anak, self-willed naman ka. O para ng mga bata, ha? Spoiled na kayo. As a father, unsa man imong anak? Bunalan.
pahimangnoan istoryahan. So ina na ang ma dili kay self-will man ko pasagdan ako o kay love gyud ko ni papa di gyud ko bunalan o palanggaon pag gyud ko taon sa may tabo ang bataon niya. O wala na mo correct sa tuwa, wala na mo pahimangno sa tuwa nga sipit itong pamaagi, nya kabalutan mo nga ang nauna nakakita ng imong padulungan kanang kalaglagan. Moingon itong nauna nga pasagdira na siya kay di man na siya badlong. Ikaw karon nga nagparing wala gyud ka mo ma-correction hagbong ka. Ako alang many times salamat na lang gyud kay tanan nga karon ko naka-appreciate nga katong mga pahimangno ni grandma, mga pagtudlo ni grandma, katong mga pagtudlo ni grandpa, dako gyud gamit kay karon. No? Atong una di gyud ko kanang kutik-kutihan no kanang di man gyud ko ganahan anang perfection. Kanang ginagmay nga kining gamay nga bolt randi o tiguman ni siya ibutan sa kan, nya human imuhan ning trapuhan, kuti kay tanan. Nya later on sa diha na nalataning ang kinahanglan man gyud ay no nga og dili bitaw ta magkinuti-kuti, magsige na lang tagpamalit, wa gyud buhat ay kapalit. Di ta ka pa rin sa buluhaton. Nakuha na ko to magsige lang tigong og mga bolt na mga hulog nga mga lansang butang dito, butang bolt. O time welcome nang kinahanglan tag bolt, sadihan akong di buo tong sudanon sa bolt. Naaday dito ang gikinahanglan para kadagan ni maka-operate ni. So kana ginagmay butang na siya pero at that time nga gitrain ko anang bahina ay mo resist gyud ang ako kinasuluran. Kaya hindi ko part pabagod ni nga ni ani mo ko di para magid sa Biblia, para magid sa pulog. Ngano i-train pa man ko ni mga putaw-putaw. So part gid ay gyapon. Ha? O I hope nga kamo, di po mo mga silo, di po mo mga luya, o part na one day, nagyapon ay gamitin niya ninyo. Okay. So muna no, fervent love for the brethren. Daghan-daghan maning bersikulo ha. Kanina lang, kamo na lay basa na kay matag-as na ta, no? Sa John 13:35. Pinaagi nini ang tanang mga tao mahibalo nga kamo akong mga tinun-an kun kamo adunay gugma sa usag-usa. Okay. So ang tinuod gud ay nga tinun-an ni Rabon Yeshua na agitay love for one another. Kung pasabot ba ka ng paghigugma sa matong nakay concern ba? No? Nakay concern sa matag-usa nga oy katong ibsuon anong wala naman to simba-simba siya gitawag nimo attention. Di kabalutan nga ang siya what is dako ginang pagpanalangin sa Elohim. Di siya moayo, di siya manalangin niya karon. Di nagtigsimba. So imong concern adto nga ano man to? Di ba? That is love. Tinuod kang tinun-an sa Elohim, manghilabot gyud kag kinabuhi niya atong nagakahisalaan. So part na siya. Mo ni sa kong mga hinsakupan, sa kong panimalay. Ni ako mga anak mo, ni ako mga disciple. Ha? Ayaw paghunaon na first and foremost, ang tinun-an nato diri unang-una kita nga mga padre, madre di pamilya, no? Gitinun-an tang Rabon Yeshua. Ayaw mo kalimot nga ang inyong number one na disciple inyong mga anak. Muning ako mga sakop, ako gipunis na pero himangnoan. Oy, sobra na, alas 9 na. Tulog na. Di magpalabi. Nay mga plano lang di mao nya, di mapatuo prayer. So, ug inani bitaw atong attitude nga kanang concern kay ta sa matag usa labi na gid sa atong mga anak, nindot og labas ang atong pamilya nya. Nya mo ra ba gyud ni atong goal? Nga ani nga congregation kinahanglan nga kung nangalagan magali ang parents, natural ang mga anak mangalagad po sa Elohim. As for me and my house, we will serve by Elohim. Umuog yun na siya. Sa inyo ha, basta decision man na ninyo po, para sa kuha, ay mo gini akong nasa kong kasing-kasing. But as for me and my house, we will serve by Elohim. Mo na yung dili nga, mo na yung love ni mo, love for the brethren. Actually, kani atong mga anak, gawas ng imong anak, brethren, gyapon na nimo diha kang Rabon Yeshua, di ba? Si Rabon Yeshua, igsuon natong kinamugan natong lalaki. Kinamugan natong igsuon. At the same time, master po siya. At the same time, teacher po siya. At the same time, hari po siya. So, same po na sa itong mga anak. Atong anak, i-consider mo, brethren ni mo ni siya, friends ni mo ni siya. Pero, naapoy mga time nga, sa manggod no kanang nakadungog man ko ng parenting manggod nga kinahanglan imong anak i-consider nimo as friends. No? So if friends okay kayo, friends pero dili sa tanang hinggay nimong anak friends. For example, di ba sa friend, aron nga dili masili imong friend, dili gid mo siya istoryahan, dili maayo para niya. Or dili nimo istoryahan siya mga dislike niya.
Kay istoryahan mo nag mga dislikes, uy mag-away mo. Nakinira ba tong anak? Ha? Sumingon lang ka, uy friend man ako ni akong anak. Ay di lang ginako ni badlongon kay dili na niya my friend. Dili ko ring nana. Kay papa man ka, mama man ka, anak man na, kita nimo nga dili mao iyang gawi. Oy mo gamit pug ka sa imong authority as parents. Oh. Sometimes, pwede mo friends mo. Sometimes lover mo. Anak man na. No? Pero dili ta malimot. Or mga anak di pud malimot nga bisag friend nimo imong papa, friend nimo mama, anak yun ka. You are subject to instruction and discipline. Kaya nga no, wala ka kaybalo sa kinabuhing umalabot ng imuhang agian. So here comes karon imong parents, nagkasipyat-sipyat sa ilang gawi pero nakaamgo, so buot pud nila nga ang ilang kasipyatan, ang ilang maayong nga giagian, ipaambit sa inyo, itudlo sa inyo aron nga kamo pod wan di unya nagginiyahan namo nga ang inyong pag agi o ang inyong pagpanaw nindot pod kayo og resulta. No? So maayo kayo kay ngano, naa naman mo nakapanami naman mo sa inyong parents. So yun na, no? Okay, kamo na lay basa ana ani nga mga bersikulo, fervent love for the brethren. So sa Galatians 6:19, ang atong gugma diha dili gyud ta maluya pod. Mo nga ingon sa pulo, do not weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Now sa ato pa ang fervent love nato sa brethren, dili po ta maluya ana. No? Yung ka nga, imbis kay maayo kay mong motibo, konsinyo para maayo para sa niya, ang in return, himo nung kang dautan. At iya punta maluya ana. No? Gitabangan nimo siya, niya in return po niya, murag gikontrahan na po kaniya. Ay di punta maluya ana. So part na siya sa term sa discipleship. Okay. Ikapito nga terms is forsake all material and worldly possessions. So mo ni usa ka puntos nga dili gid makabiya ang usa ka magtotoo. O tinuod galitang disciple na gyud, no? Kinahanglan bihaan gyud nimo ni, ha? Whether you like it or not, og tinun-an ka, ug sa kwan pa na panundalo pa na bag-o kang trainee. Lisod po kay mag-training ka nga dadon nimo imong asawa, dadon nimo imong anak sa training o pag-training dito. Sundalo pinusilay nga pusilan, patay imong anak. Di ba kita mo training sa sundalo? O kita manggali ko atong ipakamang sila, kamang gid sila anang lapok pag human tira-tirahan gid sa kilid og live bullets nang tinuod din nga balag. Pero ang mutira sa imuha mga sniper na to, train na to sila nga di gyud ka maigo. Pero ang puntos didto ba nga ug muli kay gali kag paliko, igo gyud ka. So ang imuhang goal gyud is straight gyud kay naay gatira sa imuha dinhi. Na what if karon pag training nimo giuban nimo asawa kay dili ka gusto nga kanang linawon ka, giuban nimo na karon kay di ba? Sa balawod lang sa military, bawal na siya. Na gusto gini sir, pwede ba iuban ako asawa ipapil po ni kamang? Kay mga asawa karon di ka mo kamang. Nili kong kamang, naposilan, patay. Oh. So mo nang actually ang discipleship is training, di ba? Sa itong disciple, a discipline and train, meaning training. Sa training, biyaan sana. Sa panundalo, biyaan magalit itong mga magpapa, biyaan magaling ko. Okay, musulod yung pagkasundalo. Siyempre po na kang Yeshua. For a time, ipabiya ka para nga matinudloan ka, matrain ka. So, muna yung diri. Unang biyaan, forsake all material and worldly possessions such as wealth. No? Nasa Matthew 4:20-21, kung na ang pagkatawag nilang Peter, biyaan nila ilang mga sakina, ilang sakayan, ilang nets. Oh. Then kaning Matthew 19:21 dito ganoon na mo no pamilyar mo anak mo na katong rich young ruler nga giingnan ni Rabon Yeshua nga biyahe na tanan diha nimo. Oh. So ang rich young ruler wala ka biya kay lisod king dana. O siya pagtuo. Mo na no nasubok gid siya. So mo ni unang biyaan is among wealth. Kanang gibalik no? Balik na ni nga pagtulunan. Wealth, dayon, family, relatives, friends. So kung pamilya ikaw karon imong pamilya gusto mo sunod nimo okay kayo pero kani man kung ipabiya pasabot mo ibabag sa imong pagsunod kang Rabon Yeshua kung ang babag sa imong pagsunod kang Rabon Yeshua imong bahandi nandiyain na siya kay one day unya kana imong bahandi imong gibiyan i-restore po nabalik sa imuha ibiyaan nimo tong auto ang kagang-kagang nangalagad ka sa ilahin kay murag gini akong position Rabon Yeshua di gid ako imabiyan pero nag-imong kabiyaan ko ning kagang-kagang na akong auto. Di, sa diyang nakapasar na ka. Time na sa imong restoration. Ang gi-restore sa imo kagang-kagang yapon, di na po oy. Bago na po. Bago na sakyanan.
Ha? Fortuner ba? Depende na ninyo. Okay, pero anyway, naagi restoration. Okay, so wealth, dayon, family, relatives and friends. Nga nang ipabiya ni mo mong gunibabag sing pagpangalagat. Pero ayo ka kay one day, sa diyang mabot ng restoration, ibalik ra gyapon imong family, friends, and relatives. Ibalik ra gyapon na. Paatuon ra gyud po ka anak na dito. Oh. Nasa ko alam, ako ginang sa diyang nangalagad ko, usa sa babag ako nang tagyan ng yuta, ako magwag. Pero sa diyang time of restoration na, naanad naman ko nga, maglikay-likay ko siya kay Pibi ako lutuson. O ginang yung rabon ni Yeshua, ha, kaya namatay na may mong kinamagwangan. Pag mani ka sa siyudad, dito yung ka matulog sa imong ikaduhang magwag. Dito ka magkaon. Naugwag ko kadungog atong voice sa spirit. Dili mabot ang among restoration. Nakaroon kay niubi man ko sa voice sa spirit nga, tinuod, no? Gimaymayan ko, gisultihan ko mga sakit, dawat lang. Sa dihang, nakita na sa Elohim nga nakadawat na ka, huwi mo na po na siya og laka nga mag-uli na inyong mayong relasyon. So nahitabo, nag-uli gid ang mayong relasyon. So, napakyas ba ang pulong nga i-restore niya balik? Wala. Ha? So, i-restore gid niya. So, mo nang, kundi niya, ma-restore yung family, relatives, friends. Abutan ng restoration tanan. Dayon, isa po na ni kaning forsake all material worldly possession. Kung saan ka ng knowledge. Saan ang knowledge? Worldly knowledge. Ha? Kinoon, kani imong worldly knowledge sa kalibutan, dili na mabalik sa imuha. Ha? Ang imuhang worldly knowledge, himuon na niya heavenly knowledge. Di ba si Paul? Usa sa knowledge ni Paul sa Philippians 3:19, ang iyang religious nga knowledge about sa Torah. Ha? Nganong dili man gyud niya makita si Rabon Yeshua, nganong iya magyulutoson si Rabon Yeshua, tungod kay nabutaan siya sa Torah. Wawitang niya sa Philippians 3:19, gibiyaan ako ang tanan. Klaro na siya. Explain din nato dinhi. Diri sa Philippians 3:19, asa man iyang gibiyaan diri, ingon siya diri, iya pa marinig panghinambok, for we are the circumcision who worship Elohim in the spirit, sa verse 4. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. So unsa tong iyang religious knowledge? Circumcised the 8th day, gituli ko sa ikawalong adlaw, gikan ko sa tribo sa Israel, stock sa Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. Pure gid nga Hebrew. Concerning the law, a Pharisee. Concerning sa Torah, Pariseo. Grabe ka, matarong. Pagyod. Concerning zeal, concerning sa kadasig sa pagsunod sa Torah, grabe kadasig. Mo patay. Persecuting the church, gilutos niya ang mga kasimbahanan ni Rabon Yeshua. Concerning righteousness which is in the law, blameless. Wa kay kasaway ni Pablo mahitungod sa balaod, sa Torah. Blameless siya. Pero unsa yang gihimo, but what things were gained to me, this I have counted loss for Masiya. So ibut pasabot niya. But what things were gained to me, this I counted loss for Yeshua. Unsa iyahang nahimong ganansya? Katong niyang nahibawan sa Torah, iya hatong basura, mamitay niya dito sa verse 8. But indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Yeshua, my Adonai. For whom I have suffered the loss of all things, I count them as rubbish, that I may gain Yeshua. Sa niyang good pasabot. Katong akong nahumtan nga bala, kahibalo sa Torah, ako tong gibasura, kay aron yun makaganansya ko, makuha ginako si Yeshua. Ang kahibalo kang Yeshua. Mabisag religious knowledge, gibiyaan to niya kay anong dili siya kasabot. Ngano ang mga Kristohanon sa diyang gipangbato naglipay. Ang mga Kristohanon during at the time ang mga believers gipanglutos, nanglukso sa kalipay. Umuti na amis niya. Karon nakasabot na siya. Sa diyang iyang gibiyaan tong babag sa pagkabot niya sa kahibalo kang Rabon Yeshua, ay nakaplagan niya nga ang mauna gid ini kahibalo kang Yeshua. So, nang-maintain na siya ito. Sa piyang gihimo, gusto pag inyong tungkaron, kinsa gid si Yeshua. Di ba? Klaro ba yan? And be found in Him, not having my own riches, which is from the law, but that which is true faith in Yeshua. So, iya nasabtanday nga ang pagkaplag kang Rabon niya, Yeshua, dili pinaagi sa pagkaton sa Torah, kundi dili pinaagi sa pagkaton sa balaod sa pagtuo. So, mo nang itugi siya kang Yeshua, itugi siya. Damor na ito siya kang Rabon Yeshua, damor siya nakakaplag sa kahibalo diha kang Yeshua. So muna yung diri, no? Unsay katapusan, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain the resurrection of the dead.
So grabe gyud yung hingawa nga gusto gyud ka nako Rabon Yeshua, gusto gyud ka nako matugkad, gusto gyud ka nako. Oh. Ang tanang babag hindi basura. Sumupo na siya. Ang imuhang worldly knowledge ug imong religious knowledge dili na ni siya ma-restore sa kalibutanon nga paagi. Kun dili ilisan na niya og heavenly knowledge. Kuha ninyo, no? I-transform niya from worldly to heavenly. Okay, fame. Kanang imong pagkasikat, pagkadungganon. Biyaan niya po na siya. Si Mateo nga sikat si Mateo ha. Si Peter o si John o si James sikat biya sila nga mangingisda pero gibiyaan nila to. Nato biya sila gibiyaan nila. Si Mateo nga tax collector gibiyaan niya. Oh, so sa pa daghan pa no? Or goodness, biyaan mo imong goodness nga kanang goodness bitaw sa pagka religiosity. Nga kanang example ani sa Acts about manikang gyapon kang Cornelius or kang Paul Galatians 1:13-14 dapat pangibasa sa Philippians 3:19 3:19 maugid gyapon na nga goodness pabiyaan na siya nganuman kani nga goodness igsuon mo nay para na sa imong kaugalingon. So gusto sa ilo nga ang goodness nga ma-restore sa imo goodness gid nagikan sa iya. Kay by nature ang tao naagi goodness, di ba? Ayaw kung ignag kita dinhi bisan pag wa ta makabig sa Elohim nabi tay goodness. Manghatag manggalit tagtandoy aron nga malipay tong panahubog. Di ba? Di ba na goodness? Oh, ngay nangayon imong sigarilyo. O tagaan imong sigarilyo kay luoy po kay siya ka sigarilyo. Oh. Kanya naakaroy kawatan nga nisulod sa imong balay nga gigukod sa pulis. Oh. Pag doon sa pulis dito, nakikita kag kawatan, ito ni dagan rin. May kag wala ra ba sa ito sa kwarto itago. Goodness ka po to. Oh. So, gyapon na biyaan gyud. So, Acts 1:2 o kanang Galatians 1:13. No, muna na ang mga religious na mga kinaiyahan nato. Ang gyapon yung biyaan. Okay. So, muna Okay, dili na punta sa conditions of being a disciple. So, conditions means terms gud gyapon siya. Do ra siya or covenant. Okay. So, singon diri, ang terms ani kinahanglan ang supreme love ni Mesias. Diri na pod, naay conditions. Aron na mahimo kang tinunan sa ilang condition ni para ba namin kag, gusto ka mo puyo dinhi. Ang mga condition inani, kinahanglan nga muobey ka sa among rules dinhi. Kinahanglan, kung say among rules diri nga prayer ani orasa, muobey gyud ka. So inana ba mga condition. So mo po ni karon kung tinunan na kang Rabon ni Yeshua, ang condition po dali kinahanglan Yeshua number 1 imong priority. So priority gud siya. Bitaw nang seek ye first. Di ba? Ato naman ang ibalik-balik ko sa nang first. First siya sa imong finances, first siya sa imong interest, first siya sa imong resources, first siya sa imong schedule, first siya sa imong mga trouble. Mo na pagkaon. Yeshua is your priority. Ting simba karon niya, ako may meeting dito. Ako niya ning simba karon ako niya na kay Yeshua kay amatin sa meeting. Failure na ka. Kinahanglan, priority gud mo si Yeshua. Pakibasa daw ko. Amo ni no? Mateo nabasa ta naman ni. Okay, Luke 9:57-62. Pakibasa pa na. O kini nahitabo nga samtang sila naglakaw sa dalan, usa ka tawo mingon ngadto kaniya. Adon, ako mosunod kanimo bisan asa ikaw magaadto. O si Yeshua mingon ngadto kaniya. Ang mga iro nga ihalas adunay mga buho, ug ang mga langgam sa kahanginan adunay mga salag. Apan ang anak sa tawo walay kapahilunaan sa iyahang ulo. Og siya mingon ngadto sa lain, sunod kanako. Apan siya mingon, Adon, tuguti una ako sa pag-adto o paglubong sa akong amahan. Og si Yeshua mingon ngadto kaniya, tuguti ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay, apan moadto ka og iwali ang gingharian sa Elohim. Og lain usab ang miingon, Adon, ako mosunod kanimo, apan tuguti una ako nga moadto sa pagpanamilit kanila og nga atoa nagpuyo sa akong balay. Og si Yeshua miingon ngadto kaniya, walay tawo nga nagakupot sa daro o nagalingi sa likod nga angayan alang sa gingharian sa Elohim. Okay, di ba? So sa itong makita din So naay gusto mo sunod kang Rabon ni Yeshua, pero ganahan pa man siyang comfort
Sa ato pa kini nga tinun-an, mosunod siya kang Rabon Yeshua pero kinahanglan insakto ang iyahang comfort, no? Kanang mosunod ko kang Rabon Yeshua pero insakto ako pagkatulog o na ako'y habol, na ako'y kutsod, o comfort in life. Na mo naging si Rabon Yeshua, kabalo ka nga ang Milo, ingon diri, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Oh, ang anak sa tao, ano, bali niya, ako, wala ka ito kapahulayan, na karon musunod ka na ako niya, mahilig pa kang comfort, ay dili pwede mo sunod. Ha? Ay dili, Rabon Yeshua, musunod ko nimo, pero kinahanglan, pakanon gyud ko nimo og kanang lami. Ha? Kinahanglan, litson manok yun pirme. Di po pwede. So sa to pa, sa comfort, deny. Na, here comes karon po, no, na ay gustong mo sunod, pero minsan, uy, Yeshua, kanang musunod ko niyo, pero maglubong pa manggod mi. Ha? Napailubong akong papa, ilubong pa dito. Ang sabi mo Rabon Yeshua, pasag itong patay nga maglubong si lang kaugaling minatay. Ato ba kinalag priority gid siya. Amin kag Raboni, di gyud ko kasunod nimo kay maglubong pa mi adik kat dili ka disciple niya. Dili siya imong priority. Na here comes food karon, naa pa isa, no? Nga, Yeshua, musunod ko nimo pero mananggit sa usa akong mamagpapa. Muli nga Rabon Yeshua, no? Kag ingon diri, let me first go and bid them farewell who are at my house. But Yeshua said to him, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of Elohim. So sa ito pa wala naglilingi ay. Kaming grabe din no, mabastos man ang mga nagsunod ka Rabon Yeshua nga. Dili galit na papananghiron sa atong ginikanan. Saan naman ang klaseng doktrina? Nagingo yung pagkaran niya. Siya gid imong priority. Priority nimo dayon. Next is Yeshua is your source of life. Unsa man yung source of life? Siya imong livelihood. So tinuod bagay kong imo gyud kong suportahan Rabon Yeshua, imo gyud kong buhion na nagharap akong anak. Pagkanon gyud ka nimo ni akong anak. Suma, kamo gisulod kang Rabon Yeshua, ipagot ba atong mga anak? Pagot man wala. Wala, siya wala sudan. Diba? So on part man ko nas denial. Kami mga isim hot na migsudan. Ngaunta to ay pagkadaghang manok nagsuroy-suroy, pagkadaghang tilapyang galungoy, wa man gyud mang dako, papoy mang mangisda. Ay, why sudan? Nauban siguro sa inyo, walay manok, walay isda. Huwag yung sudan, asinra. Okay, gyapon, pero naman kayo makaon. Sometimes ang atong mga likes, ang atong mga wants, i-deny po, part na siya. I hope, wala lang po mga gulbol, grabe, sunod ta ka Rabon siya, inanig yun ay ni. Part na siya, ikson sa training. Hindi niya, ikara po niya, pulaan nga, kadaghan ba natong manok? Ang hindi naman tawag manok. Ipulaan na po kag manok. Wala no? Yeshua is your source of life. Siya na yung kinabuhi. Siya na yung livelihood. Magsalig na kaniya. Siya yung buhi nimo. So muna terms na siya or condition na sa pagkakinunan. Ikatulo, Yeshua is your comfort. Siya ang imuhang maghuhupay. Sa example ani, Matthew 8:19-20, pakibasa daw. Ug usa ka eskriba miabot og mingon ngadto kaniya, agalon, ako mosunod kanimo bisan asa ikaw moadto. Ug si Yeshua nagaingon ngadto kaniya, ang mga iro og nga ihalas adunay mga buhok. Mora gyapon. So mora gyapon ni siya sa Luke 9, no? Sa to pa, mosunod ta ka Rabon Yeshua. Wala na comfort. Si Yeshua gid imong comfort. Yeshua, kanang mag-enjoy ka ba nga? Ipatulog ka lasang, ipatulog ka. Ako ang po experience sa akong experience akong pagkaulitaw as disciple sa diha na nga ipadala na bitaw ko ka ng mission. For example, 3 days ko dito sa Cagayan. Wala ba ikatulgan dito? So asa ko matulog, enjoy kay ko kay o dito ko ma-assign sa Camp Mangilisya sa mga sundalo o magabian ko dito ko matulog uban sa sundalo. Lami kay kung pamino kay siradaan man ang detention cell, siradaan man ang prisuhan. Mintas nga to ako dito, duha ra akong i-Bible studyhan dito. Pero kay daghan man kay mga inmates, daghan kay na priso nga sundalo, pagkagabi na may blackboard, magkuan ko, Bible study ko. Akong Bible study ato, topic na ko, pila ka buklangit. Yung laglangit ay kasado kay sila. Ako bang murag drama na ako ang pag-teaching ba? Lingaw kay sila. Dayon kadugayan, ako pangutan ito, gusto mo masulod og langit?
Ay, wag ni supak ko eh. Sulod, yes. Oh, brad, musulod yun me. Oh, mo ni ang condition unsaon pagsulod. Repent. Biyaan ang tanang witchcraft. Nga kay mga witchcraft to, kay daghang kay mga anting-anting o sundalo. Wala na, iyahin ng tulog. Oh. Biyaan ang pagka mananapaw, kay mga sundalo, every place replace, every port report. Biyaan. Kaya natulog. So, at least ako lingaw ko. Pag human ako kapay lista, dito na po ko sa, hanap ko matulog, dito na po ko sa, asay na po ko dito sa provincial jail, sa krisuhan na po sa probinsya, lagyan po diya sa atbang anang nakarong Gisano Mall, Cagayan. Nya kay pagkagabi di man ko pwede matulog dito, kay bawal man. So asa ko mo tulog dito ko sa terminal. Tulog ko atong bangko. Enjoy kay ko dito. Unang mo mga experience na ko nga grabe ko ka-enjoy kay bisag imong tulugan kanang kita mo ng bangko sa terminal sakit biya kay na. Pero makatulog man ko, enjoy kay ko. Tapos mukaon ko, mato lang kukugon, dito ko mukaon. Ako, lami ba yung kinabuhi Oh. Naimit ang i-expose ka sa ilohi mo mga inana. Nahil ka dito po ko asan ko sa tituron. Na kay akong gibay bulsta dito, perti mangyong pobrehang balaya. Si Daniel ba? Pila ka buok anak murag 7, gagmay kaysa niyang balay 6/8 lang. Pila mo lang balay nga 6/8? 6 feet by 8 feet, ana ray lang balay. Nya, siyam sila ka buok. Alang nga mutapat gusto nga tunga nilang Daniel. Di pwede. Nya kinaa may kusina dinhi, abuhan, diri ko tulog sa abuhan. Mura kong iro dito. Wala comfort. Karon kay kining tituron, sa tituron nga mura tinumblong nga lugar. Wa gyud tubig. Jabret ahamat ang mga ligo ani kay butang sayo manimbata. Dito mi nagtigom sila balay. Sa laywa mag spring. Ato may tunaan sa kabaw. Dito min ligo. Lami ang pwede may butang kabaw. Comfort ba? Kamol. Indot kay nang ligoan ni Spispan, di ko maligo kami no tunaan sa kabaw. Dito may gatakos og tubig. Sama din iba tunaan ni sa kabaw. Dito may nagtabo. Ligo mi dito. Katawa ko sa akong experience. Sino malibang taan ni ba? Ano tong malibang ani? Wakoy, ila pong balay way CR. Tusok-sok lang sa kalibunan. Wa may tissue paper tong hait nga mga dahon. Marami. Nga ko pilasan itong lubot ani. Tumamang ko na tissue. No, tissue sa probinsya, bunot o dahon saging or dahon sa mga kahoy. Nauban siguro di ko pwede ana. Natoy training na mo din hinga. Kung ato kag mission unsa imong dadon. Number 1 yung tissue paper yun. Ay. So, bisan pa tissue paper di na pwede. Na unsa ano nalibang ka kalibang mo nagkay kanya wa kay ilo. Ayaw ko nga di ka mangilo. Manimaho pug ka. Oy, tapag ba to ipaghinti mo dito. Amon wa kasi natin din ko, di naman gid magwantang nga natas tunga sa kadaruhan. Wa ang kahoy. Man ka malibang ala pug na nimo musirit naman. Dito na lang ka sa tunga sa daruhan nya wa may ngita kag tubig wala, dahon wala, ay bato. Wala bato ikis-kis nimo. Balik ka sa Stone Age. Comfort na. Kaya mo kamura ba niya one day expose magin mo ani. Pasalamat mo kay pagkanindot sa mahanahim. Kaligo na to tubig. Ay pagkanindot kista na niya di pagita maning ganina sa pulong no nga for the abundance of all things dili ka kapangalagad sa di pagit ka malipayon. Ako sa kong kabay na enjoy mo kay kadto. Grabe ka enjoy kay ko atong litaw ko Nga bisag walay comfort niya say kanang wa mi pliti. No, walay pliti ba? Gikan sa Bonifacio padulong mi dinhi sa layo ba lang Bonifacio kinsa taga Bonifacio dinhi akani si Hasil no di ba Hasil taga Mulabi ka at ang bulig unahan kasuito ko ang lugar kay asan ba ko dinha sa Tambulig nakalabay mi dinha ay Mulabi anak ko dira lang tatay mo niya wa mi mga plite sa una mo mag-hike tani padulong pa na sa Usamis ay daghan kayo nga mulabay nga mga sakyanan. Napay mula ba nga karga og gining kuan sako sa kupras karga pag yun gining uling pag naog lagi nimo ay imbis imong inani daghang kay itong uling kupras mo kitang kuan pila mi ato na koy gidala nga training murag 5 mi adto
Nya padulong mi sinusa. Nya wa mi pliti, anak kay mi atong mga nang hits mi. Say mula bay dito, gikargahag kopras, gikargahag uling. Oh, dito man na kay sa ibabaw, enjoy man kay sa tanan. No? So inana na ito sa naman ning mag alagad man katasidin kinahanglan di Fortuner pud ta oy. Kaya ron daghang puy mutuon nato, nawat ito wala Fortuner. Ha? Ewa, dito ba assign pagi ko dito sa Guala ni ako mga anak niya. Oh. Nya akong Bible study dito sa Bagidikon. Nya walay sakyanan. Na ang sakyanan dito kay kanang gikargang truso. Ay tuto ko ibabaw sa truso. Ang sakyan wag na ngek 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 ngek. Naku una-una matangtang ni karon ning kadina ron. Piit jud ko aning ko na pisat jud ko aning truso ba. Pero wala man pud. Oh, mga moments ba nga ma-enjoy ka ba? Mo ni karon no? Oh, Yeshua is your comfort. Dayon, Yeshua is your wealth. Siya na imuhang bahandi. Okay. So, kamo na lang ibasa na, no? Ang mga bersikulo. Okay. Distinct. Next na po is distinct or may itag distinct, notable ba? Kanang dayag kayo nga mga marka or nga kinayahan sa usa ka tinunan. Ang tinuod gyud nga tinunan, no? Kung tinuod kang tinunan, submissive gyud ka. Kanang mo pa ilalom yung ka ba nga, no matter kontra sa imong buot nga, ano mo pa ilalom ang yung ko ani, kinsa man ako pa ilaluman. Oh, ito ni akong, kang mga anak na ako nga, pa, kanang, di lagi mo kakuan pa, kaya di ko ganahan sa akong teacher, pa ilalom lang. Na kayo makatunan din ha. Sabi nagkontra nila lang teacher. Sabi nag-TBE. Oh. Ay, gitrain mo na to. Pailalom lang kay naaalagi kayo makuha. Itong ilahang linggo ng wika. Paapin mo bago ng linggo ng wika. Dari pa, huli mo na pa. Pailalom lang. Many times, ako naman yung nato, ako naman ang na sinati nga, di yun, sakit na gitsi mong buot nga mo pailalom, pero ilalom lang gihapon. Kay, ninungdumang ko nga, tinuod yung tinunan sa Elohim, sa misip ang kita. Kay one day unya, ikaw na niya po'y muror, nga apoy ka ng itrain mo, no, o dili na nakapailalom, kay, ikaw man po, sa punto nga, gisulayan kang pailalom, wa man po kang pailalom. Kung mo nang karon, maka, sultig yung ka na ninyo kay, daghan man po ka ng nagian nga mapagpailalom. Pailalom sa elder, pailalom sa, di, yung tangay pailaluman, pero pailalom gihapon. So, huwag yun na yung mga distinct or notable marks of a disciple. So, kamo na basa 2 Timothy 2:5, unsa man na siya. Diba? Sundalo ni siya, no? No one engaged in warfare entangle himself with the affairs of his life, that he may please him who invested him as a soldier. Okay. 1 Peter 5:5, you younger people, submit to your elders. Yes. No? Diba? Monay puntos din eh. Hebrews 13:17, ingon diha, nga obey those who rule over you and be submissive. Okay. Ephesians 5:21, ingon diha, submitting one another in the fear of Elohim. So sa to pa, ang kinayahan yun, no? O wala mo kasabot og submissive, kanang mo pa ilalom yun ba? Wala mangyoy, bikil o magpailalom ka. According pa sa Proverbs, nagingon dito, nga, happy is the man who is always reverent. Nana, di ba? Malipayon ang tao nga matinahuron. Nganong, nahimo man ka matinahuron, kay nagpa ilalom ka. Dili ka bastos, dili ka garboso. Na mo na gustong rabon niya siya kanang submissive ba? Kung sa isulti nimo, mo pailalom sa imo, mo obey sa imo ha. Mo na nga makinayahan. Kamo mga mga kanakan, musulti si mama, day, oy dodong, paghugas mo plato. Hugas lang balik plato, di gid hugas. Na, sao naman ni karon? Kinsay kugihan mong hugas og plato sa ilang balay. Katasan kamot. Sa mo ang kugihan mong hugas sa among balay si Papa. Ikaw, muka. Brad, kusog ni mahugas o plato? Or kusog ni manglaway plato? Laway, pag magkaon, laway ito sa lubabo. Diri, ikaw guding, kusog ka manghugas o plato? Tinuluray na sila. Ito ba, digyan manghugas o plato si guding? Ha? Kasi kusog manghugas sa plato, sa akong balay, murag wagi manghugas sa plato. Ambot lang ni akong laki karamat akong si Forgiven. Si Forgiven? Nanghugas ka plato, wala. Wala gid din taon. Siya ba't yung schedule? Si Papa na po yung maghugas ani.
Okay, anyway, no? So, submissive, dayon, perseverance. Sa mga perseverance? Luke 9:62, ang gigamit nga verse Luke 9:62, pasabot ba og nakagunit na ka sa kaning daro, wala na gina continuous na gina persevere ba kanang nilahotay gyud ka sa pagdaro nga walay lingi-lingi. In other word pa ni Hebrews 12:1, di ba? Ingon diha. Sa Hebrews 12, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sins that easily ensnares us, and let us run the race with endurance. No? With endurance. Or let us run the race with endurance. So, pasabot ba nga ang imuhang pagdagan sa imuhang lumba, kanang continuous yun, walay luya-luya. So, kinaiyahan gina sa mga disciple. Perseverance, dayon endurance. So, endurance, 2 Timothy 2:3, ang sa inyong sa pulong? Saan 2:3? Athlete na, di ba? Di ba, kibasa daw. Busa, maglahutay ka sa kalisod. Ingon nga usa ka maayong sundalo ni Yeshua Masiya. Endure hardship as a good soldier. So, ingon na sundalo, kinahanglan ng may nantuson yun ta. No? Ako na kining endurance sa tawhanan lang na bless kay ko sa akong mama ani kay sayang pagatiman sa moa, grabe gyud siya endurance ba nga nahimo siyang breadwinner, nahimo siya nga daghang gid nga role iyang gigampanan. Pero usa ni nga naka-appreciate ko nga hantod karon ako gyud ang nabutag sa akong kasing-kasing nga ako magaling mama ni Antos Manggali. So sa akong mga anak, sa akong pagpangalaga dili mo Antos ko. So inanan no, Hebrews 12:1 mo naman ni siya, let us run the race with endurance. James 1:12 nagingon diha, bulahan tong asa ning James 1:12 katong bulahan tong gitintal nga nilahutay gid sa pagtintal ug ang crown of life naa nila. So kamo na lay basa ni nga mga bersikulo, no? So nay endurance dayon obedient food, nay obedience. Acts 5:29 ang sagali ni ang Ruach HaKodesh is a gift to those who obey Yeshua. Mao ba na? Or we must obey Elohim rather than men. So mura mo na ang puntos, di ba? We must obey Elohim rather than men. So obedient ba gyud ta? Okay. Dayon, faithfulness atong nabasa kaganina. Mo na ni nga ingon si Pedro nga kinsa po may among po may padulong nga naa man nimo ang kinabuhing dayon. So mo ni no? Mo lang ninyong i-check sa inyong kaugalingon. Submissive ba ko? Nilahutay ba ko? Niantos ba ko? Obedient ba ko? Faithful ba ko? Mabungahon ba ko? Di ba? Ingon sa John 8:15, you are my disciples if you bear much fruit. Di ba? So, ang tinuod nga tinun-an, nagmabungahon siya. Muna na Romans 7:4. Kamu na basa na. Dayon, another nga kinaya niya is servanthood. No? Kanang, ang ato bitang hunahuna, kanang, dili ta mga amo dinhi. Kanang, ugon sa trabaho, kanang, ikaw na bitay mo volunteer. O kanang itawag mo ko sa pagkaulipon, akin na lang akong mind karon ulipon gid ko or slave ko or in other word muchacho, no? Muchacha. Sa nang muchacha Spanish na term sama, di ba? Muchacha dili na muchacha nga cha-cha-cha. Sayaw lang, dili. Muchacha gali sayaw sa trabaho. Muna muchacha. Okay. So kamo na ibasa ng mga bersikulo, dayon tinud-an pod nga kuan is accompanied by signs and wonders. So naguban ang mga timailhan o mga katingalahang butang. So kani mga puntuhas dili mong kay ko gifted sa gasa sa pagpangayog kanang pagbanhaw og mga minatay, no? Pero signs and wonders nga makita sa imo mga spiritual gifts, no? Kaalam, kahibalo, o tongues, so mga signs and wonders man na siya gyapon nga naguban. Okay. So diri na ta hindrances or babag to discipleship. Usa gid sa babag sa discipleship, ikaw gyud ay no? Ngano man, unsay nakababag sa nimo? Kay di ba sa pride, unsay pinakatunga-tunga? I'm still alive. Buhi pa ko, dili ko ninyo diktahan kay buhi pa ko. Ako pa ni. Born again tuod ko pero akong kamot dili pa ni born again. Buhi pa dai ka. Ako Brad born again ko ba pero akong Brad dili pa ni born again. Suryahay gali ko daotan Brad, suryahan ta po kag daotan. Buhi pa gid ay. So babag na siya, di ba? Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Yeshua lives in me. So, kinahanglan mamatay gyud ta.
Kuyawa po na ng ilang doktrina, mamatay kita sa maghikaw, dili. Mamatay ka sa imong daang pagkatawo. Daan nga nature. Makasasala nga nature, mamatay to sa toa. So, pasabot ba nga, atong the old self, ug buhi pa na siya, moonay babag. Nadi gid ay tamahimong tinun-ang rabo ni Yeshua. Okay, ikaduha nga babag is imong family. So, day, ayaw lang pagsunod anan kuan day, kay kuan ni mo na. Kulto na sila day. Na og imong pamilya mo oy babag, no? O di gyud ka kapadayon. So ato ning giisgutan dinhi kay mo man failure gyud sa matinunan. Datay sa kaigsoon diri nga isunod na nato nya tungod kay nakita niya nga na iyang usa ka anak nga mo oy hinungdan nga di siya kapadayon aw i-give lang gid siya. So babag ning family. Then sa pod is ang imong possessions or wealth, mga kabtangan. So, babag po ning mga kabtangan sa pagsunod. So, ang tuyo mong kundirabo ni Yeshua, bihay isa na imong gawing kabtangan. Padatuon ta ka. Nadi gyud ka kabiya kay mo, maura gini kabilin sa among ginikanan. Ug ako paning biyaan, unsa na mo Pamula gina, it's a matter of faith. So, nakatuo ba gyud ta nga si Rabo ni Yeshua nag-anda ni og daghang bahandi. Diba? Klaro yan na, no? Ingon dito sa pulong, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Elohim. Mabito na ko, kita pobre ba kita din Anong di man ta magpadato sa espiritu? Anong di man ta magpadato sa pagtuo? Dato na gali ka sa pagtuo, mudato po ka materially. Mo na ibalao din Pero pobre pa ka sa pagtuo, pobre pa po ka dito. So, munang ato ginang tason-tason na mo angat gid ta. Okay, no? So, possession. Kani atong possession nga kalibutanon, ilisan po nila ni Yeshua og heavenly possessions. Nya, di pa gina, kaysa dihang dagan na kagpundos kalangitan, ay, before ka mo uli sa langit, pasinatiyon po kag possession din Napo niya kay mga kabtangan nga ipaabot sa imo mo na yung saad. Lagi no, o makatuog kita. So anyway, atong gilang taon sa mga babag Then ikaupat nga babag sa pagkatinon is kining discouragement. Kani bitong masusi bitan ko na inanin na itong kinabuhi nanang sige na lang tagsunod, sige na lang tagantos, sige na lang ta. Aning unsa may causes ani? Actually makita na ninyo sa Nehemiah 4:10 to 12. Og dili mo sinati na pakibasa ko. May makita na to di mga causes. Ug ang Juda miingon, ang kusog sa mga tigpasan sa mga palasonon naluya ug adunay daghang basura. Mao nga kami wala makahimo sa pagtukod sa parel. 9 to 12. Og ang among mga kaatbang miingon, sila dili mahibalo, ni makakita hangtod nga kami moabot taliwala diha kanila, og mupatay kanila og mupahinahabo sa buhat sa pag-undang. Og kini nahitabo nga sa diha nga ang mga Hudiyo nga nanamuyo duol kanila moabot, sila miingon nganhi kanamo sa pulo kahigayon. Gikan sa tanang dapit diin kamo mobalik nganhi kanamo sila moanha kaninyo. Okay. So actually makita nato din sa book ni Nehemiah, kato bitaw nagtukod sila sa pader. Tanang daghan kay basura din ang aluya ang mga worker. No, so naay gihimo si Nehemiah diri unsaon nga mahuman gid nilang pagtukod sa wall. So same ra po na sa tuwa. Since nga nagtukod ta sa natay gitukod no, nagtukod tag spiritual house or naatay example mo ni ang dalan. Okay. Mo ni ang dalan nato padulong sa iyahang kingdom. Okay. No? Kingdom. Along diri sa imong pagsunod naay daghang mga babag dinha. May mga babag sa dalan. So unbelief ba, kakapoy ba or mga basura ba? So ikaw og paglakaw nimo diri nakita nimo ang babag nya para nimo murag lisod kaayo. So mo nang ma-discourage nga di ka mo padayon. So kaning tanang babag sa dalan padulong sa gingharian ato ginang labangon. So unang nga cause sa discouragement is loss of vision. Unsa man ang loss of vision? Nawala imong pananawon ba? Di ba kani adto sa diyang nakaplagan mo si Rabo ni Yeshua, gusto na gid kag langit, gusto na gid kag kanang makauli na ka. Na here comes karon nga nisubay na ka sa dalan. So nawala na to kay nakita nimo ang kalisod sa dalan. So kinahanglan dili gid mawala ang imuhang pananawon sa gingharian. Pare ani sa Luke 1:37, nawala na ni nga gingon diha nga for man it is impossible but Elohim it is possible. So nawala nimo pagsalig nga kanang
para nimo di na ka makatuo ba nga imposible gud kay makaabot ko, imposible gud kay nga makauli ko sa gingharian. Nawala imong vision ana. Naingon ba sa pinadayag, di ba? Kung wala na pinadayag, ang katawhan maluya. Oh, where there is no revelation, the people cast off. So ingon diha, basta na ingon diha nga maluya ang iyang katawhan. So sa to pa kinahanglan kung unsa to imong pananawon kaniadto, kinahanglan dili to mawala, no? Naagi kay vision. Na ang vision na ba di ba ingon diha sa pulong John 6:39, it is the will of a father nga ingon siya diha nga katong nakakita sa anak iyang pagabanhawon. So naa pa ba na nimo nga vision nga kanang banhawon gyud ka on the last day sa Elohim. Will na sa Elohim, no? John 6:39-40. Usa man ni sa akong word nga ako nadawat sa Elohim nga John 6:39-40, eternal life man ni siya. So kaning eternal life ba nawala ba na sa imong pananawon? So kung mawala na, mo nay hinungdan nga maluya ka. So loss of vision, then mo nga sa 2 Peter 1:5-9 katubitong, di ba, kanang nakalimot na ka nga gipasaylo na ka, gihinluan na ka, then nabuta na ka. So mo nay resulta, no? Loss of vision. Dayon, ikaduha nga ako sa discouragement, loss of security or confidence. Dili na bitaw kakatuan ng ingon ang pulong nga, di ba? Ingon diha, let us hold fast our confidence. Or ingon diha, hold fast on our confidence without wavering, for he who promised is faithful. Nawala na ka, di nakakatuoan ang apasalig. O sa Tehillim 23 verse 1, saan siyang Tehillim 23 verse 1? Masibin Sibel. Elohim is the Lord is my shepherd, I shall not lack. So nawala na to nga security, no? Naging ka niya to, grabe kay kag confess nga si Rabonisyo ako magbalantay, wala gi makulang. Here comes karon nga nakulangan ka. So makaingon na yung tinuod pa bagod to nga bersikulo no? Oh, mo na ina, no? So nawala ang imuhang security or confidence. From time to time, itest manggod sa Elohim ang righteous. No? Kanang gingon niya ba nga to know what was in your heart. Kanang ipagi ka kalisdanan, ipagi ka og kining pagpaubos, kay aron ma-check og naa pagi kay pulong sa imong kasing-kasing nga imong gitipigan nga di gyud ka maluya. Oh, so mo na kinahanglan kamo pagpadaghang gyud mo pulong sa inyohang kasing-kasing kay daghan pay discouragement nga atong labangon. Na og wala mo mga pulong. Gamay lang babag, maluya na mo di mo kapadayon. Ha? So mo na loss of security or confidence, dayon loss of strength. Kay Nahum 2:1 nagingon diha, no? He who has scattered, pakibasa na Nahum 2:1. Memorize ko man yung pulong atong una pero limot na ko ani. Siya nga nagapusgay mitungha sa atubangan sa iyang naong. Bantayi ang paril. Gwardyahi ang dalan. Liguna ang imong hawak. Paliguna sa hilabihan ang imo ang gahom. Okay. Nahum 2:1 ingon diha. He who has scatters. Siya nga tigpahimulaag has come up before your face. So, mo ni ang mga discouragement, no? Kanang magpatihimulaag. Man the fort. Watch the road. Strengthen your flanks. Fortify your power mightily. So, mo ni inaigsoon, no? Kanang loss of strength. Kay naagyoy kanang mo kawat sa imuhang kusog. No? 1 Corinthians 3:3. Sige, ingon diha. Kay kamo mga unod nun pa. Kay samtang diha kaninyo anaa ang pagsinahay o panagbingkil o mga pagkabahin-bahin. Dili ba kamo mga unod nun o naglakaw sama sa mga tao? So ang loss of strength kay kanang mawala imong kusog ug naanay envy, no? Di ba kanang gingon sa pulong, united we stand, divided we fall. Di ba? Divided means strife or division. Among you, are you not carnal? Anay bitong naanay pagkasinahay sa matag usa, naanay pagbahin-bahin, mawala na imong kusog ana. So mo bito nang kita dinhi gi-practice gyud nga one mind, let us walk by the same rule. Kinahanglan united gyud ta. Kay ngano, di gyud nato ma-attaining fulfillment sa vision o mag-division ta. No? Naatay strife, naatay division, naatay envy. So, isa pud na nga makawala sa imuhang kusog. Moingon na mo nga, unsa man ning lugar nga imbis kay ako pagtuo kanang hiusa dinhi, nagkasinahay naman noon, nag-away naman noon, na naman ay division. So, usa na siya. No? Mawalang imong strength. Dayon, ikaupat is loss of hope. Kana bitong nawala na imong paglaom ba? Ingon ba diri Hebrews 10:35-36? Di ba, ingon dito nga, ano sa ingon sa pulong? Hebrews 10:35-36?
Familiar man tani. Busayaw isalikway ang inyong Hmm. pagsalig nga adunay dako nga balos sa ganti. Oh. Kay kamo nagkinahanglan og pailob aron human kamo makabuhat sa kaubuton sa Elohim, kamo mahimo makadawat sa saad. Oh, so mo po na no kanang timan ilang ninyo nga ang cause sa inyong discouragement, mawala ang inyong pananawon, mawala ang inyong pasalig, mawala ang inyong kusog, dayon mawala ang inyong paglaom. Mo nang huptig yun ng paglaom. Sa Tagalog pa na habang may buhay, may pag-asa. Pasabot og naa pa tay kinabuhi, naa pa gyud paglaom. Oh. So, mo na no. Kay kamo na ibasa sa ubang verse ana, loss of hope, nawala ang imong paglaom. Dayon hardness of the way, ang kalisod sa dalan ba kalisod ba gyud ning dalana, uy. Oh, lisod man ning diri sa mahay man di hako trabaho, mataan ni, mao na pud ni atong himuon mo. So isa na siya. Kung dili mo maka-appreciate sa trabaho, mo nang maluya mo. Mamay mo diba siya, na Yeshua, my food is to do the will of the one who sent me and to finish his work. Kung wala nang apananaon sa imuha, maluya gid mo. Actually, kining trabaho nato, hardness of the way man ni siya, difficult man ni siya. Or, nadi mo po no? Difficult of the task. Buluhaton, sometimes sila nagtukod sa wall na ay mga basura, na ay mga tigpaluya sa ilaha, na pag sigig hagit sa ilaha, si Tubaya, si Sanbalat, no? Kinsa pa to, si Gishim. So, na ay mga tig-discourage nila. Kumuha na nintiman, hardness of the way, difficulty of the task. Muna yung mga makapa-discourage. Then, next na po, no? The prosperity of the wicked. Ngano maka-discourage may? Nabitan, di ba, naka-teaching man ko sa inyo how katong when life seems so unfair. Di ba? Nganoon sa mga kita nga nangalagad sa Elohim, nganong gipagutman man ta, sila nga mga wicked dito, grabe sila shopping sa Gaisano, lipay pagi kay sila. Muna, ha? Eh, naglantaw man ka sa prosperity sa wicked. Di ba? Naging sa Proverbs nga, do not envy sinners, but in the fear of Elohim, continue all day long. Kana bitong ma-envy na kag sinners nga ikaw diri ano man nga imbis ka nangalagad ka sa Elohim na ang Elohim tinuod ka imong pagtuo sa Elohim niya ano man gagilisod-lisod man kunya here comes karon katong mga taga kalibutan nga ayahay kay lang kahimtang isa po na ang makapadiscourage. Dayon ang last is delay in fulfillment of desires. Nabitaw tay mga heart's desire nyo pagid mo abot ba kapuyaan ni ay mutubag bugi ka si Abay Elohim sa akong heart's desire. No, ingon diha Proverbs 13 verse 12, hope deferred makes the heart sick. Hope deferred. Meaning, ang imong gilauman nalangat. So mo na hinungdan maluya ka. Ikaw tata, naluya na ka tata. Wala pa imong heart's desire. Ha? Okay, sa namin nangaluya diri kay wala pa ilang mga heart's desire. Ha? Heart's desire di ay. Dili na no, imbis kay heart's desire. Heart desire naman. Heart's desire. Unsa pa? Heart's desire. Heart's desire. Ha? Asa man ani? Heart's desire, heart's desire, heart's desire. Ako pa ninyo, di na lang mo mag-desire. Paabot ra mong rabo ni Yeshua. Man, ako, sige kong heart desire, sige heart desire. Nahimo naman heart's desire. Sakitan naman noon ko, imbis mo niya akong gipangayo, na noon, na heart's desire na lang. Nakay ko, may pagway heart's desire. Ha? Okay ra mag-heart's desire. Kung katong gingon sa Elohim nga, nag-heart's desire kag langit, nag-heart's desire kag heavenly things, pero kanang personal nga heart's desire, nakano sa bagyo ka kung maminyo ni guwapo, maminyo ni guwapa. Sometimes, it turns to heart's desire. Nang magbuot-buot, bitaw ta? The best way is to wait upon Elohim. Ang imong heart's desire, ako lang gingon ganina, imong heart's desire, piso ra to equivalent. Kanya, ang ipaparis sa Elohim sa imo is 1,000. Di gyud ka gusto ni kang Rabunisyo kay gusto gyud ka tong piso. Sometimes ina nang atong desire. Sayang, no? Okay. So mo na makapaluya no. So kinahanglan
delay in fulfillment of desires. So, unsay unsay ka ng imuhang itugbang. Di ba? Yung ito, delight yourself in Abaylohim and he shall give you the desires of your heart. Kung wala pag itubang ni Abaylohim mong heart's desire, padayon gyapon ka paglipay sa iya ha. Delight gyapon ka sa iya ha. Lipayon gyapon nimo siya. Sa lakto pa nga pag-istor, Abaylohim, isang pag wala pa nimo gihatag akong heart's desire, ay mga lagad yun ko nimong malipayon. Inana. Ni kay kondisyonan nimo si Raboniswa, ha? Abaylohim, ha? Oh, mga lagad ko nimo. Pero, iba mo sa nimo akong heart desire. Oh, wala mag-agalon. Okay. How to deal and overcome discouragement. So, ang pagkuan ani, unsa man bitaw nimo pag unsa nang deal sa Bisaya? Pag-atubang or pagbuntog. Nani ha kamon lay basa sa Nehemiah 4:13-17. Pero ang iyahang thought ana na diri, no? Be alert and find the cause and immediately act on it. So, tan-awon nimo ba unsa mo gitinugdan ani akong discouragement? Oh. So, imuhang tan-awon ba, no? Be alert and find the cause and immediately act on it. Ay ngano di eng kanang naluya ko kay wala namang gud koy prayer, wala namang gud koy trabaho, kanang nagsige na lang ko kanang buot-buot sa akong kaugalingon ba, kanang gilipay na nako akong kaugalingon. So, mo to hinungdan. So, muna no, dayon unite your effort to attain the goal. Okay. So mo ningon diri nga hiusahon nimo ang imuhang effort, no? Hiusahon nimo ba? O unsa nga paghiusa? Kinahanglan ang imuhang prayer. Ayaw mo gundang og prayer. Ayaw pud mo kaluya sa buluhaton. Ayaw pud mo og miss sa pagpangayog protection. Ang inyong thought kinahanglan nga submit pirmi kanunay sa kabubuton sa Elohim. Ang inyong company, di ba yung bad company corrupts good habits. Ayaw pud mo og barkada adtong nagluya na sa pagtuo. Oh, kana bitong naay maigsuon nga nasilo dayon istoryahan dayon ka dai mingag bitaw no nasilo pud ko. Duha na mo, nagtakot na yung espiritu. Unang bad company corrupts good habits. O naamag ginadiri na mga kaigsuon nga di kadawat. Nya mo share dayon dito nya ikaw pud nga murag kaluyalon na pud ka imbis kay di unta ka maluya naluya na lang pud ka kapil. No? Oh. So, kinahanglan, unite your efforts to attain the goal. Kinahanglan, dili ginawa lang inyong goal. Kinahanglan, prayerful mo, kugihan mo sa buluhaton, kanunay mo na ngayon sa protection sa Elohim, dayon ang inyong hunahuna, kinahanglan, dili may salaag ba nga, naghuna-huna, yun ka pirmi nga, ako gini akong hunahuna nga discouragement, ako gini buntugon, ako gini pauyunan. Dayon, company, mamili mo mga company nga kanang dasig kayo sa buluhaton, dasig magpaambit, dasig magdasig, dasig magampo. So, muna yung magkapa-overcome sa inyong discouragement. So, muna na, no? Dayon, be not afraid. Ayaw kahadlok, but fight. 1 Timothy 6:12, nangyong diha. Diba? Fight the good fight of faith. Mana siya, no? Oh, fight the good fight of faith. Okay. Dayon, balance in work, thought, and knowledge. Unsa man ang balance? Kaning gihimo nilang Nehemiah, diri sa 4, gibalance niya para nga dili maluya ang pagtukod sa build. Gingnan niya og kamo nga grupo, prayerful mo ha, kamo din ha. Kamo po diri nga mga trumpeter, ha, watchful mo ha kung musulong gali sila, bulhot gid ayon mo. Oh, gingnan po niya kamo po diri nga nagtrabaho kinahanglan kanang pag makadungog mo nga rally to us, alhin ayon mo. Kay hukop gid ta. So inana no na ay balance sa trabaho, balance sa una-una, balance sa balo. No, para nga maka overcome gyud mo sa mga discouragement. So, kani, no, marag amo na pamalandong ani lalo manibot pa sa butani. Dayon, ikalas is stand firm in the word. Mora gyud ni. No? Kanang Hebrews 3:13-17. Unsa kay ingon dira? Usa ni siya nga makabuntog sa discouragement. Ingon sa ingon diri sa pulong. Apan dasika ang usa ug usa sa matag adlaw, samtang kini gitawag og karong adlaw. Bisan si bisan kinsa kaninyo nga mahimong magahi pinaagi sa pagkamalimbungon sa sala. Kay kita gihimo nga mga umalambit ni Yeshua kun kita magkupot sa sinugdan sa atong pagsalig ug malig-on ngadto sa katapusan. Samtang kini giingon karong adlaw kun kamo nakadungog
sa iyang tingog ayaw pagahi ang inyong mga kasing-kasing sama sa paghagit. Kay ang pipila sa dihang sila nakadungog, mihagit hinuon dili ang tanan nga migawas gikan sa Ehipto pinaagi ni Moshe apan uban ni kinsa siya nasubo sulod sa 40 ka tuig. Dili ba kanila nga nakasala kang kinsang patay nga mga lawas nangapukan didto sa kamingawan? Okay. So, klaro kayo, no? Ingon diha, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. So, pasabot ani igsoon nga stand firm in the word. So, barog lang gid mo sa pulong. Okay. So, diri gistudihan nato unsay mga hindrances or mga babag. Diri na pod unsay mga dangers, no? Okay, perils. Unsa man ning perils? Perils is danger of discipleship. So, akong assignment sa inyo ha, no? Suportahin ninyo ni og mga verses. Sa akong notebook na amo ni mga verses pero kamoy mo support. Ako ning paninglon karong fellowship midweek. Okay. So pangitaan ninyo ni og supporting verses ha. Oh, ang danger of discipleship. So mingalig ka ng danger kanang kadelikado ba sa usa ka tinun-an. So di ba unang-una is undisciplined. So nilagpak na ka nining pasabot not discipline. Dili magpadisiplina. So mo na danger, no? Tinuod ka ng niatin ka og kining Bible study, niatin ka pero dili man ka magpadisiplina. So kuyaw na nga estado or kuyaw na nga level nimo, no? O one day unya mo atras sa bidyapon ka. So ang mga kinaiyahan sa undiscipline is lack of self-control. Nabitong dili ka magpabuot. Gusto gyud nimo o sa imong gusto mo gimatuman, no? Or in other words, self-will. Kanang ikontrolar pa ka sa imong kaugalingong kabubuton. Di ba? Sa teaching nato about sa breaking sa spiritual man, no? Kato bitong kinahanglan mabuwak ang atong will. Na og self-will pa ta, kanang ikaw pag magbuot, danger na siya, no? Undisciplined na siya. Ikaduha is does not take heed to instruction. Dili maminaw instruction. Dili maminaw pagtulunan, dili maminaw og warning. So dangerous gid kay na, di ba? Oh, ingon dito sa Proverbs 1:33, kinsa tong maminaw nako will dwell safely. O klaro na siya ha. Does not take heed to instruction. Dayon tapulan, dayon poor prayer life kanang dili ma-devotional, walay prayer o. Kinsa man to be honest lang, kinsa mga ulitaw dalaga dinhi ang prayerful kayo, patasan kamot. Tagaan ako price, ang patas. Ha? Be, tinuod lang be. Kinsa be honest diri nga mga ulitaw dalaga nga kanang prayerful kayo. Ha? Mutultol gyud prayer sa buntag, udto, hapon, dayon upukawon og mga alas 12, alauna, mag-prayer gyud. Kinsa man diri? Kinsay faithful kayo mag-cellphone kada adlaw? Tanan, gyud. Ha? Before matulog sa gabi cellphone. Makatulog nagsinilpon. Makamatag alas 12, cellphone. Agoy, saon na lang. Ha? Poor prayer life. Ha? Danger kay na. Dayon, unchanged habit. Ha? Muna mangyug ko. Nga uspon mangyug ko. Oh. Ana bitong disiplinahon nimo kinahanglan anak, kinahanglan arrange gyud mo sa nina, kinahanglan dili gyud talatagaw dili gyud ka magpausab. Kay muog di akong naandan. Manay danger, no? Okay, unchanged habit. Dayon ikaduha nga danger is untrained. So klaro kay nisupak na gyud ka sa disciple, no? Di ba? A disciple is a disciplined and trained follower of Yeshua. So ang imong hitabo puro na ka not disciplined, not trained. Untrained, dili gyud magpa-training. So pasabot unsay mga kinayan unteachable, dili na magpatudlo. Kabalo na ko anak, Brad. Human ako anak, niagi na mi anak. Unteachable. No? Or self-righteous. Kanang mas matarong pa siyang kaugalingon kaysa uban. No? Matarong na siya, di na siya pwede nimo tudloan. Untrained na siya. Another word is disorderly. Kanang wala na kay balaod, wala na ka, disorder ka. Dili ka mo follow og unsay rules. May kag curfew na to 6 o'clock. Magbuot gyud ka, muli gyud ka gasutso. Ngayon kag kisa may magbuot nako.
So untrained or destructive. Kana bitong dili naka makahatag og kanang kalig-on sa mga kaigsunan. Oh, mo na nay danger no? Katulo is overzealousness. Unsa man ang over? Means over ba? Okay kay nang naay zealous pero tanang over daotan na siya. Overeating. Di ba daotan? Oh, overtake. Di ba kasagarang bangka overtake? No? Oh. So over dili karon sobra kadasig. Sa sobra kadasig mo ning nila works even without proper knowledge. Kulang pa gali imong kahibalo ay ganahan lagi pamuhat brad, mamuhat lagi ko brad kay sakto lagi ni ako nahibaw-an brad. Ya, ang bansa niya ito iba, oh, biktimo ani. Na kami manggali wala gyud mi gipadala ni grandma hangtod wala gyud mi masilsil sa kahibalo. Oh. So mo nang mamuhat ta kinahanglan natay proper knowledge. So kani karon, kani akong pagtudlo karon, no, from level 1 to level 7, ako pa'y gigamit. One day unya, ang ilohim na mo ay mutudlo ninyo through sa knowledge na inyo hang nadunggan. No, lahi man gid nang karon ako nagtudlo ko ninyo, kuan pa man ni kanang knowledge pa man ni no, mulabay ra man ni siya. Pero sa diha na unyang si Rabonation ay mutudlo sa inyo ha, nindot na to kay di na mo malimot. Ug mao na to inyong mapaambit. Diha na day modula ang wisdom of revelation. Okay. So mo ni ha, works even without proper knowledge. Oh. So mabitaw ng importante gyud lagi sa saktong kahibalo, no? Kalibutan pa ligtas ang may alam. Oh, kita na ninyo unya unsay mga sakto nga knowledge sa pagpamuhat. Okay, ikaduha nga timaylan sa overzealousness, does thing without control and does not wait upon the prompting of the Holy Spirit. So diretso lang siya mabuhat. Wala na acknowledgement, wala na ma-exercise ang Proverbs 3:5-6 nga acknowledge him in all your ways and he shall direct your paths. Imo halang basta kay mamuhat ko brad, diretso na. Wala na ng Holy Spirit, puy na ako na kay. Nalidjabol na kay ko. Danger na siya. Ha? Di ba ningon magali si Rabon Yeshua, uy, bisag ka muna kay balo na mo sa akong gitudlo, ha? Hulata sa gyud ninyo ang promise sa Father. Di ba? O tari in Jerusalem, wait for the promise of the Father. Ano man, muutoy mo tudlo nila, muutoy mo pahinumdom nila, muutoy mo hatag nila og boldness, kaisog sa pagwali sa pagsangyaw. Ngailang pagpamot og pagsangyaw, in line yun kayo sa will sa Spirit. No? Dili na niya matawag niya sa katapusan nga, depart from me, you worker of iniquity. Kaning ina ni Igsoon, kandidato ni sa worker of iniquity. Kaya namuhat ka niya, katapusan diya, pagsumada, may nga ka, oh Lord, di ba nagwali mami, nagsangyaw mami, nagperform mami miracles, nanghawon pa manggali mi sa iyong presensya. Na ingnon ni Rabon Yeshua, depart from me, you worker of iniquity. Nga naman, diri ka na failure. Wala kay guidance sa spirit, wala kay proper knowledge. Oh, then ikaw pat nga danger, conform to the standards of the world. Meaning kanang dili bitaw ka mo adapt sa pagtulon-an ni Rabon Yeshua kay gusto nimo nga ipahom sa kalibutan ba? May sila magsandilo, magsandilo pud ta. Kay dili ta gusto nga lutoson, di ta gustong dakpon. Na ang uban manggali, namatay manggali sa pagbarog og Shabbat. Ang uban manggali, namatay kay dili mo kaon og baboy. Diba? Kita ba ninyo katong sa Maccabees? Katong mga igsuon ni Judas Maccabees or naay pamilya dito nga nabasa nako, 7 ka bukyang anak. No, giingnan sila sa emperor, kaon mo aning gi-offer sa temple nga baboy. Na kay ang 7 ka anak di man gyud mo kaon. So ang unang anak gipanisan, giprito sa mantika. Patay. O hangtod katong 7 niya ka anak, gipatay gyud to kay di mo kaon baboy. Baboy ra gali, ha? Ang uban gipatay og Shabbat. Ang uban gipriso kay walay lisensya sa pagwali. So dili ka barog. So ang himuon, conform to the standards of the world. Kanang mo pauyo na lang kas kalibutan ba? Ay para wala gyud sa mo brad kanang para good nga pareha sa putas kalibutan. Ay pauyo na lang gyud ta. Wala na ka, no? Kasi nga dito, ang disciple is a disciplined and trained follower of Yeshua. So usa nga maka-conform sa imuha kay naa pa kay covetousness, na pa kay kailipkod. Di ba si Dimas disciple na betong Paul? Pero gibiyaan niya si Paul kay naa pa siya gugma sa kalibutan. Mo po ni bisag unsa nata kadaghan na ibaw-an nato ug naa pa mga covetousness or proud pa ta. Garbuso pa ta.
Danger gyapon. Dahil ingon diha, fearful. Unsa nga kahadlok? Hadlok ka nga maglakaw ka by faith. Hadlok ka ba nga kanang maglakaw pagtuo nga unsa man ni nga walang-wala niya, malakon gyud ta. Ato tinuod ba gyud nga provide siya by Lord? Hadlok ka ana ba nga pagkinabuhi? Kanang itong musalig gyud, kanang itong mutuo gyud sa wala. Usa na siya, fearful. Dayon, mahinadlokon po ka nga mo maglakaw sa espiritu or mosalig sa Elohim. Di ba yung dito sa pulong, bulahan ang tao nga nagsalig o naglaom sa Elohim. Tinonglo ang tao nga nagsalig sa iyang kaugalingong kusog. So, muuna ang iyang hitabo. Mo na yung mga dangers sa discipleship. Okay, any question? Ako yung mga tana? I hope, knowledge lang niya, pero I hope nga, one day unya, di mo malimot ani.